Lahat tayo ay mayroong pangarap na magkaroon ng maginhawang buhay. Kaya isa rin sa ating mga goal ay makahanap ng magandang opportunity at kumita ng malaking halaga. Alam natin na kapag marami tayong pera ay marami rin tayong pwedeng gawin. Pero ang madalas na problema ng karamihan pagdating sa pagkita ng pera ay halaga lang ang tinitingnan nila. Hindi nila kinoconsider ang paraan ng pagkita nito. Dahil ang katotohanan ay hindi lahat ng income ay magkapareho ng sources. May income na galing sa trabaho at may income na galing sa negosyo at investment. Ito ang pinagkaiba ng active income at passive income. Kung titingnan natin ang dalawang tao na parehong kumikita ng 600,000 pesos taon-taon, wala tayong makikitang pagkakaiba. Pero kung aalamin natin ang kanilang income source, ang isa ay kumikita galing sa trabaho, samantalang ang isa naman ay kumikita galing sa pag-i-invest, dito na natin makikita ang malaking pinagkaiba. Ang isa ay kailangan pang magtrabaho at ipagpalit ang kanyang skill at oras bago siya may kikitain. Ang isa naman ay afford niya na konting oras lang ang ilalaan sa pagtatrabaho dahil meron siyang investment o asset na nagtatrabaho at nag-generate ng pera sa kanya. Hanggang ngayon, karamihan sa atin ay patuloy na naniniwala sa ideya ng job security. Ito ang palaging pinapakita sa atin ng society. Ang makahanap ng magandang trabaho, magkaroon ng malaking sahod, maraming benefits, incentives at iba pa. Akala nila ay maaabot nila lahat ng kanilang pangarap sa buhay hanggat meron silang trabaho. Pero kung oobserbahan natin ang ating paligid, karamihan sa mga employee ay naghihirap at namumuhay paycheck to paycheck. Hindi sila masaya sa kanilang trabaho, walang investment at wala ring retirement plan. Kaya mahalagang mag-reflect ka ngayon sa iyong sarili. Sa halip na gawin mong goal ang magkaroon ng job security, mas magandang gawin mong goal na magkaroon ng financial freedom. Sa halip na mag-focus ka sa income, mag-focus ka sa pagbuo ng asset o investment dahil alam naman natin ang sistema ng pagtatrabaho. Kikita ka lang ng pera hanggat kaya mo pang kumilos. Kung sakaling bigla kang nagkasakit at kailangan mo munang magpahinga, paniguradong hihinturin ang pagdaloy ng iyong income. Ayon sa sinabi ng billionaire at American investor na si Warren Buffett, "If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die." Alam nating lahat na limited lang ang ating oras. Ang oras ay ang pinakamahalagang yaman na meron tayong lahat dahil ang pera kapag nawala, kaya mo pa itong kitain. Pero kapag ang ating oras ang nawala, hindi na natin ito kayang ibalik. Kaya mahalagang protektahan natin ang ating oras at ilaan ito sa mga bagay na nagbibigay ng meaning sa ating buhay. Huwag nating hayaan na magagamit natin ang malaking porsyento nito sa pagtatrabaho. Kaya kung nagtatrabaho ka ngayon at gusto mong maprotektahan ang iyong sarili sa hinaharap, yung kahit huminto ka sa pagtatrabaho ay meron ka pa ring income, kailangan mong matutunan kung paano mag-invest. Sa ganitong paraan ay mako-convert mo ang iyong active income sa passive income. Simula ngayon ay gumawa ka ng budget. Mag-set ka ng goal kung ilang porsyento ng iyong income ang iipunin mo buwan-buwan. Sikapin mo na maging consistent ka sa iyong pag-iipon. At ang gagawin mo naman sa iyong ipon ay ilagay ito sa mga low-risk investment para paglipas ng panahon ay meron ka ng nabuong asset at meron ka na ring karanasan para mag-invest sa mga malalaking investments. Kapag meron ka ng nabuong asset at kumikita ito ng sapat para matustusan lahat ng iyong mga pangangailangan, magkakaroon ka na rin ng financial freedom. Hawak mo na ang iyong oras at meron ka na ring pera. Ang pag-i-invest ay ang susi kung paano makamit ang financial freedom. Kahit sinong mayaman at successful na tao ang titingnan natin, lahat sila ay nag-i-invest. Kung sa tingin mo ay pangmayaman lang ang pag-i-invest, yung kailangan mo pa ng malaking kapital at dapat ay marami kang alam, gusto kong ipaalam sa iyo na marami ng affordable investments ngayon at hindi mo kailangang maging expert bago magsimula. Malaking advantage ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman at malaking kapital sa pag-i-invest, pero hindi ito ang rule. Kaya naman sa video natin ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang 4 na investments na pwede mong simulan. Ang mga investments na ito ay mababa lang ang risk, subok na sa market at pwedeng simulan gamit lang ang maliit na kapital. Siguraduhin mapanood mo ang buong video
at ihanda mo na rin ang iyong papel at ballpen para malista mo ang mga mahahalagang aral. Number 1. Treasury Bonds. Ang Treasury Bond ay isang magandang investment option para sa mga nagsisimula pa lang mag-invest. Ang kagandahan sa ganitong uri ng investment ay mababa lang ang risk dahil gobyerno mismo ang gagamit ng iyong pera at meron din itong fixed na interest rate. Kung paano ito gumagana ay parang nagpapahiram ka lang ng pera sa gobyerno. Alam naman natin na ang gobyerno ay marami ang mga proyekto at mga programa para sa education, agriculture, healthcare, infrastructure at marami pang iba. At para magawa nila ito, kailangan nila ng sapat na pondo at kung sakaling kulang ang kanilang pondo, dito na sila manghihiram ng pera sa publiko at mag-i-issue sila ng tinatawag na bond. Kung sakaling nag-invest ka, ang gagawin nila ay gagamitin nila ang iyong pera sa kanilang mga proyekto at paglipas ng panahon ay ibabalik nila ang iyong pera kasama ang interest. Ang isa pang kagandahan sa Treasury Bond maliban sa mababa ang risk ay hindi mo kailangan ng malaking kapital para magsimula dahil ang minimum investment ay nasa 5,000 pesos lang. At isa pa, mas malaking interest ang pwede mong kitain dito kumpara sa mga regular savings account. Pero kahit ganun pa man, ang ganitong investment ay meron pa ring disadvantages. Isa na dito ang 20% na withholding tax sa iyong kita. Halimbawa kung kumita ka ng 10,000 pesos sa iyong investment, ang 20% nito o ang 2,000 pesos ay mapupunta sa gobyerno. Pangalawa ay hindi ito available sa lahat ng oras. Dahil kailangan mo pang hintayin ang Bureau of Treasury kung kailan sila mag-i-issue ng bonds sa market. At pangatlo ay hindi ito liquid asset. Kapag sinabi nating liquid ang isang asset, ibig sabihin madali lang siyang i-convert sa cash. Isang halimbawa na dito ay ang iyong savings account. Kung sakaling kakailanganin mo ang iyong pera ay pwede mo itong i-withdraw. Ang Treasury Bond ay merong lock-in period, kadalasan ay nasa 3 to 5 years. Kailangan mo munang hintayin na umabot sa maturity period ang iyong investment bago mo ito pwedeng i-withdraw. At eto naman talaga ang beauty ng pag-i-invest. Dapat meron kang disiplina at mahabang pasensya. Kung paano mag-invest ay kailangan mo lang maging updated sa Bureau of Treasury kung kailan sila mag-i-issue ng bonds. Pwede kang pumunta sa kanilang website o di naman kaya ay sa kanilang Facebook page. At tamang-tama dahil kamakailan lang ay nag-anunsyo sila ng kanilang RTB 31 at meron ka pang oras para mag-invest ngayon dahil available pa ito hanggang August 15, 2025. Kailangan mo lang alamin kung anong mga bangko ang nagbebenta ng bonds. At puntahan mo ang kanilang branch. Tanungin mo kung available pa ba ito at kung anong requirements ang kailangan para magsimulang mag-invest. Ang mga iilang accredited banks ay ang BPI, BDO, Metrobank, PNB at marami pang iba. Kaya kung naghahanap ka ng investment na low risk at maliit na kapital lang ang kailangan, mahalagang isama mo ito sa iyong mga investment options. Number 2. Pag-ibig MP2 Savings Program. Ang Pag-ibig MP2 o Modified Pag-ibig 2 ay isang voluntary savings program ng Pag-ibig Fund na inaalok sa mga miyembro na nais magkaroon ng mas mataas na kita mula sa kanilang ipon kumpara sa regular na Pag-ibig savings. Angkop ang ganitong uri ng investment sa mga investors na naghahanap ng stable at mas mataas na return kumpara sa mga regular savings account. Mainam ito para sa mga OFWs, empleyado at mga self-employed na nais magtabi ng ekstrang pera at gustong dagdagan ang kanilang investments. Ang MP2 ay isa sa mga paboritong investments ng mga Pinoy dahil government guaranteed ito, mataas ang dividend rate at tax-free ang kita. Sa ngayon ay hindi pa naa-apply dito ang SIMEPA law. Ang minimum investment ay 500 pesos lang. At wala itong limit sa halaga na pwede mong i-invest. Pwede kang maghulog kada buwan, kada taon, o kahit one time lang. Ang magandang strategy na pwede mong gamitin para mapalaki mo ang iyong pera dito ay ang snowball strategy. Simulan mo lang sa maliit, tapos unti-unti mong dagdagan ang iyong contribution habang lumalaki ang iyong income.
Pwede mo ring i-reinvest ang makukuha mong pera pagkatapos ng 5 taon sa panibagong MP2 account para lalo pang lumaki ang compounding returns nito sa susunod. Ang kailangan mo lang i-consider kung gusto mong mag-invest dito ay ang 5 taon na lock-in period. Siguraduhin mo na ang perang ilalagay mo dito ay extra at para lang sa investment. Kung paano mag-apply ay simple lang. Bisitahin mo lang ang website ng Pag-ibig at sundin mo lang ang instructions. Pwede ka rin pumunta sa mga malalapit na Pag-ibig branch ng inyong lugar. Number 3. High Interest Savings Account o Digital Banks. Ang High Interest Savings Account ay isang uri ng bank account na karaniwang inaalok ng mga digital banks. Sa ganitong account ay mas mataas na interest ang pwedeng kitain ng iyong pera kumpara sa mga traditional na bangko. Ang average na interest ng mga digital banks ay nasa 4 to 6% taon-taon, habang ang mga regular savings naman ay 0.1% lang. Kung bakit malaking interest ang binibigay nila sa kanilang mga depositors, yun ay dahil sa mababang overhead. Hindi na nila kailangang magrenta ng maraming space sa iba't ibang location at hindi na nila kailangang mag-hire ng maraming employee dahil kaya na nilang i-operate lahat online mula sa pag-open ng account, pag-process ng payment, pag-deposit at pag-withdraw ng pera. Ang kagandahan sa high interest savings account kumpara sa ibang investments ay ang kanyang liquidity. Pwede mong i-withdraw ang iyong pera kahit anong oras mo gusto. Wala itong required na maintaining balance at walang monthly fee. Insured din ito ng PDIC ng up to 500,000 pesos sa bawat depositor. Ilan sa mga kilalang digital banks na nag-aalok ng high interest savings account ay ang CIMB Bank sa GSave at FastPlus account, Tonic Bank, C-Bank, Discartec at GoTime Bank. Halimbawa, ang C-Bank ay nag-aalok ng 4% per annum at araw-araw nilang binibigay ang interest ng iyong current savings. Para mag-invest o magbukas ng high interest savings account, kailangan mo lang ng smartphone at valid ID. I-download ang mobile app ng napili mong digital bank, mag-register at sundan ang verification process. Pagkatapos ma-verify ng iyong account, pwede ka nang mag-deposit gamit ang online transfer, e-wallets o bank deposit. Pero bago ka magbukas ng account, mainam na ikumpara mo muna ang rates, features at seguridad ng bawat bangko para mapili mo ang pinakaangkop na bangko sa iyong savings at investment goal. Number 4. Money Market Fund. Ang money market fund ay isang uri ng investment na bahagi ng mutual fund at unit investment trust fund o UITF na naglalagay ng pera sa mga short-term at low-risk investments tulad ng time deposits, treasury bills at commercial papers. Ang kagandahan sa ganitong uri ng investment ay mababa lang ang risk at hindi nangangailangan ng malaking kapital. Sa halagang 1,000 to 5,000 pesos ay pwede ka nang magsimula. Para lang itong savings account na merong mataas na kita. Ito rin ay liquid na kung saan ay pwede mong i-withdraw ang iyong pera kapag kailangan. At maganda rin ito para sa mga bagong investor na gustong matutunan ang basic concepts ng investing nang hindi masyadong nanganganib ang kanilang pera. Pero kahit naligtas ang money market fund, isa sa mga downside nito ay ang mababang returns. Kung sakaling mataas ang inflation, maaaring hindi nito matalo ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kaya't hindi ito ideal para sa mga long-term goals katulad ng retirement. Bukod pa rito, may management fees din na binabawas sa iyong kita, kaya mahalagang suriin ang performance at fees ng fund bago ka pumasok. Kung interesado kang simulan ang ganitong uri ng investment, kailangan mo lang alamin kung anong mga bangko at investment companies ang nag-aalok nito. Merong BDO, BPI, Security Bank, Cool Financial at Atram. Sa mga platforms na ito ay pwede mong i-monitor at i-manage ang iyong investment kahit nasa bahay ka lang. At yan ang 4 na investments na pwede mong simulan. Sa 4 na investments na tinalakay natin ngayon, alin sa mga ito ang interesado kang pag-aralan at pasukan? At sa iyong palagay, anong mga low-risk investments pa kaya ang magandang simulan ngayon? Magbahagi ka ng iyong sagot sa ibaba.